Amen. Salamat po sa magandang awitin ng choir tungkol sa ating Panginoon na siya po isang araw ay babalik. At salamat po sa Panginoon na tayo po ay muling nandito sa kanyang bahay-sambahan. Masaya ho ba tayo mga kapatid? So, purihin po ang Panginoon at tayo nga po ay patuloy niyang binibiyayaan. Patapos na po, last Sunday of this month, ang araw na ito. Bukas ay auno na. At tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon. At salamat din po sa mga bisita natin. Meron pa po ba tayong bisitang nandito? Taas nga po ang kamay para makita namin kayo. Amen po. Salamat sa inyo. So, tayo po'y dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang atin pong oras ay hindi po natin napipigilan. At ako po naman ay masyadong conscious sa time. Kaya po tayo po'y dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So ngayon po ang huli nga pong linggo ng ating buwan na kung saan po ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa huling panahon. At isa po sa mga paksa ng huling panahon ay ang tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At ngayong pong umaga ay yan po ang ating pag-uusapan bilang huling mensahe po natin ayaw ko yung iba kung ano ang lesson mamayang hapon sa huling araw na ito ng linggo. So buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Apokalipsis. Kabanata pong 1, chapter 1, at ang babasahin po natin ay verses 1 to 8 ng chapter 1. Ano ho? So, kung inyo pong nakita na, ay tayo po'y tumayo bilang atin pong pagpupugay sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Apokalipsis, chapter 1, verses 1 to verse number 8. Babasahin ko po at sundan po ninyo sa inyong banal na kasulatan. Sa screen, naririyan po ang ating text. Ito po ang sabi ng talata, ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos na sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asya, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon at nang nakaraan at darating at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kaniyang dugo at ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Diyos at Ama. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nangagsiulos sa kaniya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa.
Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po muna ay lumapit sa Kanya. Aming Panginoon, salamat nga po na kami po ay patuloy mo pong binibiyayaan ng pagkakataong makadako sa iyong bahay-sambahan. At salamat din po na kami po ay mayroong inyong salita na bukas sa amin upang ito po ay aming mapag-aralan, mapag-usapan, upang sa ganon kami po ay kausapin mo tungkol sa aming buhay. At aming Panginoon, kami nga po'y sasamahan mo sa amin pong pagbubulay ng iyong salita. Ama, ito po'y dalangin po sa iyong may pagpapasalamat. Hiningi po ang lahat sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po'y magsiupo. At tulad po ng ating nabanggit na at binasa po natin sa ating talata, ito po ang ating final message na may kinalaman nga po sa huling panahon. At ang layunin po ay mapaalalahanan nga po ang bawat isa sa atin ng ukol sa katotohanan ng pagbabalik ng Panginoon upang sa gayon ay magampanan natin ang mga bagay na marapat na maisagawa sa ating buhay at hindi natin ito mapabayaan sapagkat tayo ay nasa huling panahon na sinasabing mapanganib na maaari tayong madaya ng kaaway upang hindi makapaghanda at hindi makaganap ng kalooban ng Panginoon. So yan po ang atin pong naisin sa atin pong pag-aaral na ito. Dito po sa ating talata, sa atin pong paksa ngayong umaga, ang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Yan po ang paksa po natin, paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Dito po sa ating binasang talata ay napakaliwanag po ang katotohanan ito tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Ito po yung pangunahin na nilalaman po ng ating talata. Okay? Yan po ang sabi, ang Apokalipsis sa verse 1 ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kaniya upang ipahayag sa Kaniyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. Yan po ang tungkol sa atin pong panahong ito. At kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan. So, mapapansin po natin na ang nagsasabi po rito sa mga pangungusap na ito na ng pagbabalik ay walang iba kundi ang atin mismong Panginoong Hesus. Ang Apokalipsis ni Jesucristo, the revelation of Jesus Christ. So kung meron po tayong pagtuturo ng second coming, very clear sa atin pong talata na ito ay ang atin mismong Panginoong Hesus ang nagsasabing siya ay muling babalik. So kayo ba'y nagpapasalamat na mayroon tayong ganiyang kamalayan na ang atin mismong Panginoon, bagaman tayo nagpipreach ng ganito, it's not our message. Ito po ay mula sa ating Panginoon. Ang sabi niya, ito yung kanyang ipinapahayag na siya po ay magbabalik. At ito po naman, kung inyo pinansin, sa verse number 4. Naririyan po ang sabi na ito pong mensaheng ito ng pagbabalik ay isa po sa mga pinagsasabihan dito ay ang iglesia ng atin pong Panginoong Diyos. Sabi ng verse 4, si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia Minor. So, binabanggit po, pinagsasabihan, kung ang mundo po ay nakakaalam na ang Panginoon ay babalik, ay dito po na may malinaw na sinasabi. Sa pagitan ni Juan, sabihin mo sa mga iglesia sa Asia Minor, ay siya ay babalik at tayo po na iglesia ng Panginoon ay isa sa mga pinaaabutan ng bagay na ito. Okay?
So, pangunahin po tayo sa mga pinagsasabihan ng Panginoon na siya po ay babalik. Ano ho? So, mga kapatid, sana po yan ay nasa kamalayan natin. Siya mismo ang may sabi, siya ay babalik. Juan, sabihin mo sa 7 churches in Asia Minor that I will come again. So, tayo po ay part ng Asia. Ano? At as His church, ay tayo po'y pinapaalalahanan na siya po ay babalik. At ito pong babalik na ito, kung atin pong mapapansin, ay hindi po kung sino lang. Napakahalaga po na ipinapaunawa po dito sa atin, ito pong babalik na ito. Well, maliwanag na po na ito yung ating Panginoon, pero makikita po natin sa description sa verse number 3, kung ano pong dakilang katangian ng ating Panginoon. Ano po ang inyong makikita sa verse number 3? Siya po ang saksing tapat. Ito po ang sabi, mapalad ang bumabasa at nakikinig sa mga salita ng hula. Okay? O sa verse number 2. Okay? So, verse number 5. Mali po ang aking sabi. Verse number 5. Ito po yung sinasabi tungkol sa ating Panginoon. Tungkol sa ating Panginoon. At mula kay Jesucristo, na siyang saksing tapat. Yan po ang sabi. Yung babalik nating Panginoon, mayroon po siya ritong katangian na saksing tapat. Okay? Pangalawa, panganay sa mga patay. Yan po ang sabi, panganay sa mga patay. Ibig sabihin, katangi-tangi sa lahat ng mga namatay. Sa tunay po, marami po namang naunang namatay sa ating Panginoon. Nung Old Testament, marami na pong namatay. Pero bakit siya tinatawag na panganay? Ang ibig sabihin po lamang, siya yung katangi-tangi sa lahat ng mga namatay. At atin po namang nalalaman sa 1 Corinthians chapter 15, ang ating Panginoon ay namatay at muling nabuhay. Isa sa katangian ng kanyang pagiging katangi-tangi. Nakasabi po, kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Hesus, ay walang kabuluhan ang atin pong pananampalataya. Ano pa ang sinasabi riyan? Pangulo ng mga hari sa lupa. Ang ating Panginoong Hesus ay babalik na Pangulo ng mga hari sa lupa. So, kung ngayon man po ay mayroong mga sinasabi mga pangulo ng mga bansa, ang Panginoon po sa kanyang pagbabalik ay babalik na Pangulo ng lahat ng mga bansang iyaan. Tala natin kung ano lang ang ating Panginoon. Kung mayroon nga ngayon mga nagmamalaking mga leader ng mga bansa, ang Panginoon sa kanyang pagbabalik ay sinasabing siya'y Pangulo ng mga hari sa lupa. At ang isa pa pong maganda riyan, ang sabi po rito, ay siya rin po naman ang nagkalag ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen. Kayo ba'y natutuwa na tayo pong mga anak niyang tumanggap sa kanya'y nakakalag na sa kasalanan? Kaya po sabi ng Romans 8:1, no more condemnation to them which are in Christ Jesus, sapagkat tayo po ay kinalaganan ng Panginoon sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo nung tayo po'y manampalataya sa Kanya. At ganyan din po sa verse number 8 ay sinasabi pong siya yung Alpha, ang una at ang huli, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya po yung Almighty God. Yan po yung sinasabi ng talata. Meron po mga relihiyong hindi naniniwala sa kadiyusan ng ating Panginoong Hesus. Pero ang ating pong Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. At dito po ay sinasabing siya'y babalik. At makikilala po siya ang first and the last, ang Almighty God. Okay? Ako yung nakikinig ng mga debate na palaging dinideny yung kadiyusan ng ating Panginoon. Aywan ko kung bakit sila ganon, kung paano sila nag-aaral. But we praise the Lord
na iniribila sa atin sa banal na kasulatan ang ating Panginoong Hesus. Dapat po tayong matuwa, ang ating Panginoon ay saksing tapat, panganay sa mga patay, Pangulo ng mga hari sa lupa, nagkalag ng ating mga kasalanan, at siya po ang una at huli, at siya ang Almighty God. Amen po mga kapatid. So salamat po sa katotohanan ito. Ito po ay mahalagang kaalaman, katotohanan, kamalayan sa atin pong mga mananampalataya ng atin pong Panginoong Hesukristo. Na meron siyang ganong katangian at higit sa lahat, ang ating Panginoon ay babalik. Siya ay babalik. So purihin po ang Panginoon, at sa marami pang bahagi ng banal na kasulatan ay binabanggit po ang bahaging ito. Ngayon, since na siya po ay magbabalik, ay meron pong mahalagang katotohanan po tayong dapat makita. Ayon sa ating talata. Alam natin siya ay babalik. Pero minsan ang mga tao, at huwag na natin pakialaman yung mga taong nasa labas. Tayo na lang pong mga nasa loob ang ating bigyan ng pansin. Dahil yung mga nasa labas, hindi naman sila nakikinig. Tayo na lang. Ay ano po yung mahalagang katotohanan? Nanais ko pong ating makita at maunawa. Ako ho, pagka nagme-mensahe, ay sinisikap kung ano gang aking ibabahagi sa miyembro. Nahihipo ng puso po nila para ang pag-aaral ay magkaroon ng kabuluhan. No, dahil minsan habang tayo ay nangangaral, yung iba naman ay nagkukwentuhan, hindi nakikinig. Ay baka dahil hindi siguro mahalaga yung kanilang napapakinggan. Pero we are trying our best na makita yung mahalagang katotohanan. Since na ang Panginoon ay babalik, ano ba yung mahalagang katotohanan dapat kong maintindihan? Okay? Doon po sa verse 3, naririyan po ang ating puntos. Ang sabi po ng verse 3, ano po yung first word? Mapalad. Okay? Mapalad. So, ano ang ibig sabihin ng salitang mapalad? Sa English, blessed. Okay? Ibig sabihin, nandoon yung magagandang bagay na may kaugnayan sa salitang mapalad. Naroroon yung pabor, naroroon yung advantage, naroroon yung mga magagandang bagay na masasabi po natin na pinatutungkulan ng salitang mapalad. At sana nga po ang bawat isa sa atin ay maging kabahagi doon sa sinasabing mapalad. Babalik ang Panginoon. Bilang ako'y anak niya, ako ba'y matatawag na mapalad sa kanyang pagbabalik? Mamaya po, magbabasa tayo ng mga talata. At sana po ay maunawa natin ang mensahe. Okay, so naririyan po yung salitang mapalad, makarios sa Greek word. So, ngayon, sino po yung mapalad? Yan ang ating tanong. Kung sinasabi nating mapalad, na ang ibig sabihin ay yung meron siyang magandang hinaharap sa pagbabalik ng Panginoon, ay sino ba yung mapalad na yon na sa pagbabalik ng Panginoon ay matutuwa at hindi magtatakip ng kanyang mukha dahil sa siya ay mapapahiya? Ay ito po ang sabi ng talata. Tingnan po natin, dyan po naman muna tayo nakatuon. Sino po yung mapalad na yon? Ang una, isa sa mga mapalad ay yung, ano sabi? Bumabasa. Nakita nyo? Mapalad is he that readeth. Mapalad siyang bumabasa. Okay? Ngayon, pag ikay nagbabasa, anong
nare-realize mo, anong nakakamtan mo? Ay siyempre, pag ikaw ay nagbabasa, ay nagkakaroon ka ng kamalayan. Nagkakaroon ka ng kamalayan. So ngayon, ipinababasa po ng Diyos sa atin ang kanyang aklat. Ipinababasa po ng Diyos ang Apokalipsis. Hindi lang ito, ang kanyang banal na kasulatan ay ipinababasa niya sa atin upang tayo po'y magkaroon ng kaalaman. Ngayon, bilang Kristiyano, tayo ba'y nagbabasa ng Bible natin? Okay? Baka naman cellphone lang ng cellphone ng ating tangan-tangan. So, yung isa sa katangian ng mapalad, yun po pala ay bumabasa ng kanyang salita. Pangalawa, ano sabi dyan? Tingnan ninyo sabi, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula. Hindi lamang bumabasa, kundi nakikinig. Okay? Na anong ibig sabihin? Sabi po rito sa ating talata, no? Blessed is he that readeth, and they that hear the word of prophecy. Ang idea po roon, pagka tayo nakikinig, ay atin pong binibigyan ng unawa, to comprehend, to understand, yung mga bagay na sinasabi ng banal na kasulatan. Natututo tayo, nagbabasa tayo, nakikinig tayo ng mga mensahe, at dahil doon nabubuksan ang ating kamalayan, nabibigyan tayo ng kaunawaan, ng aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya po mahalaga po yung nagbabasa at nakikinig, at hindi lang yun. Ang sabi po rito ay tumutupad. Tumutupad. Ibig sabihin, hindi ka lang nakikinig, kundi ginagampanan mo ito na may kaayusan. Iniingatan mo ang iyong salita na iyong natututunan mula sa salita ng Panginoong Diyos. Nagbabasa ka, inaaralan ka, binibigyan ng kayong instruction ng salita ng Diyos, naririyan ang lahat ng mga pangaral ng tungkol sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang sinasabing mapalad ay yung nakikinig, inuunawa, at tumutupad. Babalik ang Panginoon. Ay anong kalagayan mo? Ikaw ba'y mayroong ganyang katangian? Yun ang sabi rito, niliwanag na kung sino yung mga mapalad na yon. Mga kapatid, amen po. May Bible po ba kayo? So sana po ay kayo kabilang sa mapalad. Dahil nakikinig, dahil binabasa, dahil tinutupad ang sinasabi ng Panginoon. Ayan ay address sa 7 churches ng Asia. Tayo po'y nasa Asia. No? Naalala ko yung aking teacher sa Bible School. Yun ikang first time visitor sa ating church, ay bibigyan natin ng regalo. Yun ikang yung unang dumating, at yung aking teacher ay Tomas. Taga saan ka? Taga Philippines po at taga Philippi. Yun sabi. Siya binigyan ng premyo ng regalo. At siya po ay tuwan-tuwa. Ngayon, nasabi po naman dito sa ating binasa ay kung sino po yung mapalad. Dito po sa parabola ng ating Panginoon, iyo pong buksan. Chapter 12 ng Lucas. Chapter 12, verses 43 to 48. Babasahin ko po ito para makita po ninyo, makakonect tayo sa ating pag-aaral.
Ito po yung sabi. Luke chapter 12, 43 to 48. Ito po ang sabi ng talata. Nariyan ho ba kayo? Ang sabi po rito, mapalad. Ginamit pa rin ang salitang mapalad. Ang aliping yaon na kung dumating ang kaniyang Panginoon ay marat ng gayon ang kaniyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa Kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung sabihin ng aliping yaon sa kaniyang puso, maluluwatan ang pagdating ng aking Panginoon at magpasimulang bugbugin ang mga aliping lalaki at ang mga aliping babae at kumain at uminom at maglasing. Ang Panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya hinihintay at ang oras na hindi niya nalalaman at siya ay babaakin at isasama ang kaniyang bahagi sa mga di tapat. At yaong aliping nakakaalam ng kalooban ng kaniyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Datapwat ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. At ang sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya at ang sino mang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo pang marami ang hihingin sa kanya. Yan po ituro ng ating Panginoon. At ang Panginoon pong tinutukoy actually sa talinagang ito ay siya. Kung inyong pag-aaralan ng maraming talinaga. Kaya nga po ang sabi po ng ating pag-aaral, ang ating pong puntos ay yung mahalagang katotohanan. Sino ba yung mapalad na yon? Ang sabi po natin ay yun pong nakikinig, yung bumabasa at tumutupad ng kanyang salita sapagkat siya po ay babalik. Bilang isang Panginoon. At ang sabi, sa mga nakakaalam ng kanyang mga aral at hindi sumunod, papaluin ng marami kung maraming alaman. At kung marami ang ipinagkatiwala, ay marami pa, lalo ng marami ang hihingi sa kanya. Alam po ba niyo ang inyong kakayanang mayroon taglay kayo ngayon ay hindi galing sa inyo? Yung mga marurunong sa anumang field ng buhay, ba hindi yan inyo? Yan ay bigay ng Panginoong Diyos. Para gamitin sa ano? Sa kapurihan ng kanyang pangalan. So, tanong, mapalad ka ba sa pagbabalik ng Panginoon? Brother Mar, mapalad ka ba sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. Sige ha. Yan ang ating sabi. Amen. Mga kapatid, mapalad ba tayo? Ayan, sabi ninyo, mapalad, pero merong pong katangian yung mga mapalad na sinasabi rito sa aklat. At sana nga po ay isa tayo doon sa sinasabing mapalad. Ngayon, sa huli pong bahagi, ay nais ko pong tingnan yung biyaya sa paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Okay? Hindi po maganda na tayo ay maging ignorante na merong biyaya ukol sa paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon at hindi naman tayo nakapaghanda. Ang atin pong gagawin ngayon ay yung pagbabasa lamang po ng talata. Okay? Doon po sa Mateo, kabanatang 24, talata pong 36 at hanggang 39. Buksan po natin, Matthew 24, verses 36 to 39. Tingnan po ninyo ang sinasabi at ano yung blessing na makikita po natin. 36 to 39.
Ito po ang sabi, ngunit tungkol sa araw na at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. At kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman sa pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom ng nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay ng lahat, ay gayon din naman sa pagparito ng anak ng tao. Ano po yung biyaya? Kung tayo po ay handa, ito po yung biyaya, hindi ka masusurpresa. Amen? Hindi ka masusurpresa. Doon sa panahon ni Noe, sa preaching sa evangelistic natin, no, hindi sila naghanda. Nag-aasawa, pinag-aasawa, nag-iinuman, kung ano-ano ang ginagawa. Ngayon, kung ikaw ay handa, babalik ang Panginoon, hindi ka masusurpresa. Amen? Gusto ho ba nyo kayo surprise? I hope wala po tayong gustong ganun. Pero yun po ang isang sa positive side ay makikita po natin ang bahagi niya. Sa 25 ng Matthew verse 13, basahin din po natin. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Yan po ang sabi ng Panginoon. Ang kinakausap po, kung meron siyang kinakausap ng mga tao, ngayon po ay sinasabi natin tayo rin naman ay kinakausap ng ating Panginoon na tayo ay magsihanda, bagaman hindi natin alaman siya ay darating, ngunit ang sabi, magpuyat kayo, maganda kayo, dadating ako. No? Hindi katulad ng mga tao sa panahon ni Noe, dumating ang Panginoon, silang lahat ay tinangay ng tubig at namatay. Unang blessing, hindi ka masusurpresa. Pangalawa, Romans chapter 14, verses 11 and 12. Tingnan po natin yung mga blessing kung tayo po ay handa. Romans 14, 11 and 12. 11 and 12. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Ano yung blessing? Anong blessing? Kung ikay handa. Ito yung aking inilagay. Bahala kayong maglagay ng inyo. Makatatayo tayo na panatag sa pagharap ng Diyos. Amen? Haharap ka sa Diyos ngayon. Ay ngayon, naririyan na ang Panginoon, nakaharap ka na. Ay siguro ikay hindi ko alam eh. Tingnan po ninyo ang 1 John 2, verse 28. 1 John 2:28. Magbabasa lang po tayo na magbabasa ng talata. 1 John 2:28. Ano po ang sabi? At gayon, mumunti kong mga anak, at ngayon mumunti kong mga anak. Ano yon? Manahan na kayo sa Kaniya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Paparito siya. Ang sabi, kung tayo handa, hindi tayo mapapahiya sa kanyang pagparito. No? Ano kapatid? Brother Mar? Ano, mapapahiya pa o hindi na? Hindi. Ayaw iba dito. Ano, Sister Belen?
Biyaya. So tayo po'y nag-aaral mula sa banal na kasulatan, babalik siya, no? Hindi natin alaman. Ang sabi nga po, magandang hindi tayo masurpresa at magandang tayo'y makatayo na panatag sa pagharap po natin sa Panginoong Diyos. Yan po'y biyaya. Aywan ko kung kinikilala niyong biyaya yun. Ha? Abay, kahirap paghaw nung napapahiya. No? Hindi ka mala makatingin. Palagi ka na nakatungo. Dahil ikay hiyang-hiya. Ano, Brother Dodds? Ha? Yan po'y biyaya sa atin. Babalik ang Panginoon, ang magandang biyaya, yung hindi ka mapapahiya, ikaw ay panatag na makakaharap sa Panginoon. Okay? Number 3, 1 Corinthians chapter 3, verses 13 to 15. 1 Corinthians chapter 3. Tingnan po natin. 13 to 15. Ito po yung sabi ng ating talata. Ayaw, alam na ninyo ang nilalaman niya. Ang sabi po ng talata, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Ngayon, sapagkat ikaw ay handa, ikaw ay isa sa mapalad, ano mangyayari sa iyo? Tatanggap ka ng gantimpala sa pagpapagal sa gawain ng Panginoon. Aha? Tatanggap ka ng gantimpala. Ang sabi ng Revelation 22 verse 12, narito siya pumaparito, daladala niya yung gantimpala. Nabasa ba niyo Revelation 22:12? Ito po yung sabi, tingnan natin. Sabi po ng talata, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Mga kapatid, biyaya, tatanggap ng gantimpala sa pagpapagal sa gawain ng Diyos. Oh, meron ka ba tatanggapin gantimpala? Ha? Mga kapatid, aba yung biyaya ng Panginoon, higit yan sa anumang ibinibigay ng mundo. Aywan ko kung nyo itong iniisip. Pero iniisip ko po yan at naririyan niya sa banal na kasulatan. Oh, may tataas mo ba, Panginoon? Alaman mo ang aking ginawa para sa iyong pangalan. Alam kong hindi masusunog sapagkat ako'y gumanap ng iyong kalooban. Alam ko po, Panginoon, ang ginagawa ko ay mula sa kaibuturan ng aking puso, hindi sa kung anumang espiritu. Ginagawa ko ito, Panginoon, para sa iyo. Biyaya po yun. Biyaya nga po ba para sa inyo? Na? Sabi ng iba, meron daw, ilang crowns sa Bible meron? 5 crowns. Ako ikay hihingi na lang sa iyo. Pagkatapos iaalay po yung kurunang ayan sa harapan ng Panginoon. No? Ay wala kang maibigay sa Panginoon dahil wala kang crown. No? Lahat ay nagpuntahan sa mga kasama mo. Ikaw lamang ang walang maiabot dahil hindi ka naghanda. Amen po? Amen po, mga kapatid. So, yan po ang sabi. At alam po natin, ang sinasabi po ng ating talata, doon po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, our labor in the Lord is not in vain. 1 Timothy chapter 4, 2 Timothy chapter 4, 6-8, ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, tinapos ko ang aking takbo,
ngayon ay tatanggap ako ng putong ng buhay, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen? Pagka dito po'y naakyat yung mga estudyante, ang daming medalya, doon sa tuwan-tuwa tayo. Pero pagharap natin sa Diyos, tatawagin ang pangalan mo, anong ibibigay sa iyo? Meron kang tatanggapin o wala? Doon natin marirealize na ang ating ginawa ay walang kabuluhan. Okay. Ano ba? 1 John chapter 3, verses 2 and 3. Basahin po natin. Sabi ko sa inyo, magbabasa tayo ng magbabasa. 1 John chapter 3, verses 2 and 3. Ano po ang sabi ng talatang ito? Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikilala gaya ng kaniyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kaniya ay maglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Okay? So ano po yung biyaya? Sapagkat alam natin siya ay darating at tayo po'y sinasabing mapalad. Dahil ginagawa natin yung kanyang kalooban. Ito po yung nakita ko po ron sa aking pagbubulay. Ano po yung biyaya ron? Mayroon kang kapangyarihan upang maingatan ang sarili sa banal na pamumuhay. Yan po yung biyaya. Alam po ninyo, tayo nabubuhay sa ngayon. Sa mundong ito, napakagulo ng mundong ito. Ngayon babalik ang ating Panginoon. Ang sabi niya, ang sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili. Ay babalik ang Panginoon na napakabanal. Pagkatapos, ikaw naman ay basta na lamang. Ay naririyan na ang Panginoon. Hindi natin alaman, darating na po siya. Ano ang sabi ng 2 Peter chapter 3, verses 11 and 12? Basahin po natin. Sayang itong mga talatang ito 2 Peter chapter 3, 11 and 12. Ano sabi? Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, anungang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, at dahil dito ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw ng matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit, bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Ano po yung nais kong makita rito? Yun nga po, kapangyarihan natin. Biyaya po ng pagiging mapalad dahil naghanda ka, inunawa mo, tinutupad mo ang buhay mo bilang mananampalataya, ay maiingatan mong malinis. Amen? Ay pagka nga tayo ay bibisitahin ng isang taong kakilala natin, gusto natin bisting-bisti tayo. Ngayon naririyan na ang Panginoon. Anong itsura natin? Mga kapatid, sana po inyong naintindihan. Amen po? And then the last, diyan po sa ating binasang talata. Sa ating talatang binasa, Revelation, verses 3 to 6. Tingnan po ninyo, nung akin po itong binubulay, ito po yung nakita ko. Sabi po rito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng salita ng hula at tumutupad ng mga
bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Katapos address nga po sa 7 churches tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. At ang sabi po sa 5, at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at sa nagkalag sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at gumawa at ginawa tayong kaharian at mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Ano po yung aking nakita rito? Bilang siya po ay babalik at ikaw ay sinasabing mapalad dahil ikaw ay naghanda. Ito po yung nakita rito. Pagpapahayag ng pagiging mapagpasalamat una sa kanyang kaligtasan at katubusang tinamo mula sa Diyos at sa kanyang ipinagkaloob sa atin na tayo po ay gagawing hari, priest unto God the Father. Mga kapatid, gaano kalaking biyaya ito? Pagpapahayag ng pagiging mapagpasalamat natin sa Panginoon. Pero mong iniligtas ka ng Panginoon, at pagkatapos ikaw ay isa sa mga hari, isa sa mga saserdote na hindi ka naman karapat-dapat na isang makasalanan, ngayon binigyan ka ng ganitong posisyon. Hindi basta posisyon. Ganong laking biyaya nito. No? Ang Diyos ang gagawa nito sa iyo. Sabihin mo, Panginoon, hindi naman po ako karapat-dapat diyan eh. Pero mong gagawin kang, ano sabi ron? Nung binabasa ko po ito, nung binubulay ko, sabi po, and hath made us kings and priests unto God. Damahin mo yan. Babalik ang aking Panginoon, ang ating Panginoon. Binigyan ka ng ganitong laking biyaya na hindi ka naman karapat-dapat. Pero binigyan ka ng ganitong pagkakataon. Kaya po mga kapatid, naririyan po, babalik ang Panginoon at ang hamon po sa atin. Maghanda tayo. Ngayon, ang tamang tunay na handa, may tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. May malinis na buhay, may matapat na paglilingkod sa Kanya. At doon sa mga biyayang ito na ating nabanggit, ang tanong, ano ang lagay ng buhay mo? Ano ang lagay ng buhay mo? Ikaw ba ay masabi mo sa iyong sarili, ako isa sa mga mapalad na yan. At ang hamon po sa atin, sa ating pag-aaral, gawin natin yung ating magagawa. Lord, sino ba ako? Sa mga biyayang ito na iyong ginawa sa akin. Ako'y kukunin mo sa mundong ito at bibigyan mo ng posisyong ito. Ngayon, ano ang gagawin ko sa buhay ko? Naalala ko po yung isang lalaki. I guess Eric Fromm. Sabi niya, the only regret that I have in my life is because I have only one life to offer to God. Ibig sabihin niya, katulad ni Apostol Pablo, in the life which now I live in the flesh, I live by the faith of God, of the Son of God who loved me and gave Himself for me.
Mga kapatid, sana po sa ating mga nakinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ay maitanong mo sa iyong sarili, ano ang lagay ng buhay ko sa harapan ng Panginoong Diyos? At ngayong maunawaan mo ang bagay na ito, ano ang gagawin mo? Since naalaman mong siya ay babalik. Sana po tayo makabilang doon sa sinasabing pagsikapan po natin yung salitang mapalad. Nay, paunawa na po natin, nakikinig, sumusunod, tumutupad ng kanyang salita. At saka huli-hulihan sa aming mga minamahal na mga kaibigan, no, mahirap, hindi mo susundin ang bagay na ito hanggat wala sa iyo ang Panginoon. Hindi mo yan pagnanasaan. Ang gusto ng mundo ay kasalanan. Pero ang Panginoon natin ay nag-aalok ng bagong buhay. Kung siya ay iyong anyahan sa iyong puso, sasabihin mo, Panginoon, pagod na po ako sa kasalanan. Ayaw ko na po ang kasalanan. Ang gusto ko ay ang katotohanan at kabanalan. Tulungan mo po ako. Siya ay gagawa at kikilos sa buhay mo. At babaguhin ang buhay mo. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama. Salamat po sa inyo pong biyaya sa amin. Kami po ay mayroong inyong salita. Na kung saan po, Panginoon, narito po ang kabuuan ng iyong mga aral, mga pagtuturo, mga paalaala. At kami nga po, Panginoon, sa loob ng isang buwan ay nag-aral na halos may kaugnayan nga po sa huling panahon na bahagi po nito ay ang inyong pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa inyong pagbibigay ng aralin na ang nais mo'y masumpungan mo kami doon sa sinasabing mga mapalad na alipin. Lord, huwag mo po kaming pabayaan. Buksan mo po ang diwa namin bilang iyong mga anak na huwag po kaming pahila sa takbo ng mundong ito, kundi kami po'y manindigan at amin pong nasaing palagi sa aming buhay bilang pagpapahayag ng amin pong pagpapasalamat sa iyo na kayo po'y aming itataas na palagi at palaging paghahandaan ang iyong pagbabalik. Lord, kayo po ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami po'y mahina. Sa mga kaibigan din po namin, Panginoon, kayo pa rin po ang tunay na kumilos sa kanila. Na tunay na ang susi ng isang panatag na buhay, magandang buhay, mayroong tamang direksyong buhay, ay yung kayo ang Panginoon na kinikilala at tagapagligtas. Salamat po kayo up to this time ay nag-o-offer ng kaligtasan. At Panginoon, kayo po, O Diyos, nawa po'y kanyang tanggapin sa kanyang puso kung hindi pa siya naliligtas. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, sa aming mga kaibigan, hindi ko kayo kilala. Si Kristo ba'y nasa iyo ng puso? Siya ba'y naging tagapagligtas mo na? Meron ka na bang buhay na walang hanggan? Kung wala pa, si Jesus ay naririyan, kumakatok sa puso mo. Apokalipsis 3:20, siya ay kumakatok sa puso mo at nagnanais pumasok sa buhay mo upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan at pagbabago ng buhay. Siya ba'y iyong tatanggapin sa oras na ito? Meron bang magtataas ng kamay? Panginoon, sawa na po ako sa kasalanan. Panginoon, kayo na po ang maghari sa puso ko. Pinubuksan ko po ang puso sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Meron po bang ganyan? Meron po bang ganyan? Magtataas ng kamay. Kung hindi mo pa natatanggap ang Panginoon, siya ay kumakatok sa iyo. Meron po ba? Sa mga kapatiran, nag-aral tayo ng kanyang salita. Sinasabing mapalad ang nakikinig, tumutupad.
ng kanyang salita. Meron ka bang ganyang panalangin sa Diyos? Ikaw ba'y masabi mo, Lord, I am now blessed because I am following and fulfilling your will in my life. Or ngayong umaga, sabihin mo, Lord, salamat po for reminding me, help me, O God, na kayo ang tunay kong maitaas sa buhay ko. Is that your prayer this morning? Kung yan ang panalangin mo, you can stand wherever you are and you can pray to God for help. Lord, tulungan mo po ako. Meron po ba? Amen? Yes? Sino man kayo? Kita mo ang sarili mo, Lord, masyado akong affected ng mundong ito. Lord, wala akong ginagawa, kundi ang sarili ko lang kagustuhan. But this time, Lord, naalaala ko, naunawaan ko na mayroon akong pagharap sa iyo. Help me, Lord. Meron po bang harap pa sa Panginoon para manalangin, humingi ng biyaya? Amen? Aming dakilang Diyos, salamat po sa iyo. Salamat sa inyong salita na inyo pong ibinigay sa amin sa araw na ito. Purihin po kayo, Panginoon, na ng amin pong pananampalataya ay tunay. Tiyak po kaming kayo ay babalik. At salamat, Panginoon, kayo ay nagtuturo sa amin na habang hindi pa kayo bumabalik, kami po naman ay palaging maghanda. At amin pong isipin yung salitang mapalad dahil kami po'y gumanap ng iyong kalooban. Lord, kayo nakakakita ng puso ng bawat isa. At tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isang mayroong panalangin. At inyo po siyang gabayan, tulungan sa mga dapat niyang magampanan para sa iyo. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang inyong iglesyang ito at ang bawat isa sa amin. Kami po'y palagi mong gagabayan upang makaganap ng iyong kalooban. At sa bawat isang may panalangin, O Lord, tulungan mo nga po at ipagkaloob mo po ang iyong biyayang kalakasan. Ito po aming hinihingi sa iyo, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay magpapatuloy.